bag, kahit ano piliin mo. Sabi mo kanina ang pangalan mo ay Huawei. Oo nga. Pinarangalan ako na naalala mo ang pangalan ko, ganda. Ang pangalan ko, bakit hindi tayo lumipat ng lugar? Sabay na kumain para makapag-usap ng mas malalim. Hindi na. Kumpirmahin ko lang. Anong ibig mong sabihin? Naghahanap ka ng gulo, di ba? Huawei. Tinanggal ka na sa trabaho. Tanggalin ako? Anong akala mo sa sarili mo? Mula ngayon, ako ang stepmother ni Xiaoqi, asawa ni Sufan. Insultuhin ang aking anak at asawa, ay insultuhin ako. Walang hiya kang babae ka. Babaeng walang hiya. Sinasabi ko sa'yo, Jay. Inawi mo ang amo naming si Wo. Kayong lahat dito, walang makakatakas. Talaga, Amo Huo? Bakit hindi mo tingnan kung sino ako? Ikaw ang presidente ng Lingxiao Corporation, Jiang Yingxue. President Jiang, hindi ko alam na kayo pala, President Jiang. Bumalik ka agad sa iyong workstation, ipak mo ang iyong mga gamit at lumabas ka sa Lingxiao. Dapat mong malaman, hindi ako mahilig magulit. Lumabas ka. Wow, ang astig ni Mommy. Xiaoqi, wag mo akong tawaging ganyan. Salamat ha. Walang anuman, pamilya naman tayo lahat. Huwag kang magpormal. Anong ibig mong sabihin? Magpakasal. Baliw. Xiaoqi, umuwi na tayo tay. Sa ibang araw na lang isasama kita kumain ng masarap ulit. Sa tingin ko, ang ganda ng pagkatao mo at kailangan ko lang ng isa. Isang status na kasal lang. Ayaw mo rin sigurong sumunod sa iyo sa hinaharap mamuhay ng mahirap. At saka kung magiging asawa kita, maaari kong gawing maging prinsesa ng Beidou. Mga bagay na tulad ngayon ay hindi na mauulit. Baliw. Tayo lahat may nanay, si Xiaoqi lang. Ako. Pag-isipan ko muna, mamaya ng hapon, kailangan ko pang dumalo sa kasal ng kapatid ko, at hindi ko dala ang dokumento ng pamilya. Dala ni Xiaoqi. Sa wakas nakakampante na ako. Araw-gabi, nag-iingat, ngunit ang magnanakaw sa sariling bahay ay mahirap mahuli. Iyon pa rin ang sinasabi ko. Kami ay mag-asawa sa pangalan lamang. Huwag kang makialam sa mga bagay ng Lingxiao Consortium. Gayunpaman, ako rin ay, sa abot ng aking kakayahan, titiyakin ang inyong mga pangangailangan sa material. Wah, Kapag natapos na ang aking layunin, maghihiwalay na tayo. sana hindi ito magtagal. Siya nga pala, ikaw ba ay pupunta sa kasal ng kapatid mong lalaki? Papipuntahan kita ng tao ko para ihatid kayo. Hindi na. Ilang hakbang lang naman. Ma'am Jiang, mag-ayos ng regalo para sa manugang. Dahil kamag-anak siya niya, huwag hayaang mababa ang antas. Huwag magbigay ng mas mababa sa 20 milyon. Sige, umalis ka na. Opo. Sufan, Sino ang nag-imbita sa kanya? parang si Susan si yata. Hindi man lang siya binigyan ng imbitasyon. Ang kapal ng mukha. Kusang pumunta. Kung hindi lang talaga walang-wala sa bahay, dumating para makikain, di ba? Ang dalawang magkapatid na ito, isa ay paborito ni Mr. Huo, isa ay isang asong bantay lang. Ang laki talaga ng pagkakaiba. Sufan, walang lugar dito para sa'yo. Dumating na ang bagong kasal. Nanay, nakita niyo po, di ba? Si Sansi ay maayos na ngayon. Kung alam niyo po sa langit, manahimik na kayo. Sansi. Mahal, tingnan mo, ito ang iyong pangalawang tiyuhin. Anong ginagawa mo dito? Maligayang bagong kasal. Asawa ko. Sino ito? Ang baho. Anong problema sa mga security na ito? Pumapasok lang ng kung sino? Hindi kilala. Isang pulubi lang? Ha 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 ha. Sansi, Ha 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 ha, uy, Sufan. Nakakahiya ka ba? Ang Dihaw Hotel, ito ang tanging 7-star hotel sa Beidou. Kahit sino sa mga narito ay may yaman at katayuan na hindi mo maabot sa buong buhay mo. At si Presidente Su ay ang pinakamagaling sa kanila. Ikaw naman? Walang kwenta.
Oy, Sansi magkapatid pa rin tayo. Tumahimik ka. Simula bata, mas mataas ka sa akin. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na ako upang patunayan na mas magaling ako sa iyo. Sufan, hindi ko inakala na darating ang araw na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Kung makikita iyon ng matandang bruha, ano kaya ang mararamdaman niya? Susansi, noon, pumunta ako sa Beijing upang protektahan ka. Iyon ang sarili nating ina. Kung hindi ka nagpabaya, mapapalayas ka ba niya? Pagkatapos, hinanap ka rin niya. Pero ikaw ay umalis. Kaya, karapat-dapat mamatay ang matandang bruhang iyon. Ha 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 ha. Loko ka. Ano bang sinasabi mo? Ikaw na pulubing hamak. Paano kang nanggulo sa kasal namin? Gusto ko lang tuparin ang huling hiling ng nanay ko. Ang alam ko lang ngayon ako ang amo at ikaw ay isang asong bantay lamang. Ngayon ang aking masayang araw. Ayoko nang makipag-away sa iyo. Umalis ka! Kapatid, bago mamatay ang nanay, lagi kanyang inaalala. Gusto niyang kumain ng isang subo ng kanin sa kasal, kaya ngayon ako pumunta para tuparin ang hiling. Kumakain ako para sa kanya. Halika. Ito ang pulang sobre. Oy, gamit ang patay para mag-excuse sa libreng kain. Sufan, hindi ka ba nahihiya? Walang kwenta. Karapat-dapat ka bang tawaging kapatid si Presidente Su? 200. Tingnan ninyo, ang galing ng diskarte. 200 para sa isang handaan na nagkakahalaga ng 100,000. Umalis ka na. Sa kasal namin walang lugar para sa mga pulubi. Guard! Nasaan kayo? Palayasin ninyo siya. Oy, Hindi kami pulubi. Ang nanay ko ay ang CEO ng Lingxiao Conglomerate. Baliw na ba itong babae? Sufan, wala kang kakayahan. Dalhin mo siya sa check-up ng utak. Ang malaking boss ng korporasyon ng Lingxiao. Sino? Yang Yingxue. Kung si Jiang Yingxue ang nanay niya, lulunukin ko ang mga pinggan sa mesa. Lahat. Si Susan Si ay nagtatrabaho sa Lingxiao Corporation. Ang mga bagay na ito. Paano naman hindi malalaman ni Susan Si? Sufan, tingnan mo, ang bawat kahon dito ay naglalaman ng walang bababa sa 100,000. Dahil pumunta ka sa kasal, nasaan ang regalo mo? Hindi naman ito yung 200 piso, di ba? Katulad ng kanyang nanay, sira ang ulo. Susansi. Hindi ko alintana kung anong oportunidad mayroon ka, kung anong pinili mo. Pero bilang tao, hindi dapat kalimutan ang pagkatao. Sino ka ba? Pumupuna ka sa akin? Tingnan mo ngayon, nasa Lingxiao Corporation ako. Umaakyat na ako. Parang asong sumusunod para sumipsip. Nagpapanggap ka pa? Hindi ba't nangihingi ka lang ng pagkain? Sige. Halika, luhod ka. Kainin mo para sa matandang bruhang iyon. Sansi, ang ginagawa mo, nararapat ba ito sa ating ina? Huwag mo akong kausapin tungkol sa matandang babaeng iyon. Nasa Lingxiao Corporation ako ngayon. Matagumpay ako. Ikaw? Isa kang hamak na guwardiya. Kahit isang disenteng regalo, hindi mo kayang ibigay. Ang maging kapatid mo, nakakahiya talaga. oo nga. Wala kaming katulad mo sa aming pamilya na may bitbit na anak at mahilig magyabang na kamag-anak. At ang malaking boss ng korporasyon ng Lingxiao, si Jiang Yingxue ang asawa mo? Sige, sabihin mo sa amin lahat. Ano ang maaari mong ibigay na disenteng regalo? Hindi naman gatas ng sanggol, di ba? Susansi, ikaw ay tulad ng dati, hindi nagbabago ang ugali. Umalis ka. Ang amo mo ay nagbibigay sa iyo ng tira-tira. Iyan ay karangalan mo. Kung hindi mo kakainin, ipapakain ko ito sa asong hubad na ito. Dumating ang Lingxiao Corporation. Lingxiao Consortium, may dalang malaking regalo para batiin si Mr. Su sa kasal niya. Secretary Song, bakit kayo pa po ang pumunta? Ang laking karangalan naman ito. Secretary Song, Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni President Jiang. Bawat salita at kilos niya ay kumakatawan kay President Jiang. Kung si President Su ay magustuhan ni President Jiang, talagang aangat ang kanyang karera. baka ang asawa ni Sufan ay talagang si Jiang Yingxue.
Ito ay nagkakahalaga ng 25 million na 100 kilong ginto at saka mula ngayon. Mr. Su Sansi magiging bahagi ng Lingxiao Consortium, bago naming Director ng Finance Department. Taunang sweldo na 3 milyon. Nakita mo, Su Fan? Ako at ikaw ay hindi na magkapantay. Talaga? Umalis ka. Ngayon ay magandang araw. Ayokong gawing nakakahiya ang okasyon. Diyos ko, Sansi, tingnan mo, ito ay 25 milyon. Manugang. Pasensya na at nagmamadali ang pagdating. Ito lang ang naipaghanda namin. Kayo na po ang magsabi. Sapat na ba ito? Manugang, Ngayon, bukod sa pagdiriwang ng kasal, ang Lingxiao Corporation namin ay may isa pang mahalagang bagay na dapat ipahayag. Fan Ginoong Su ay ang asawa ng aming CEO na si Jiang at siya rin ang manugang ng Lingxiao Corporation. Sabi ko na nga ba ang boss ng Lingxiao Corporation ay ang nanay ko. Ayaw niyong maniwala at inapipa ninyo ang tatay ko. Binibini, sabi ninyo, inapi nila ang manugang. Ano ba ang nangyari? Inihagis nila ang pagkain sa lupa at pinakain nila ang tatay ko. Kalihim Song, ang bata ay nagkakamali ng sinasabi. Huwag mo itong seryosohin. oo, tama. Ikaw, bata, mali ang sinasabi mo. Tito, bibigyan kita ng candy pang kasal. Kuya, sana sinabi ninyo kanina. Kayo pala ang manugang ng Lingxiao Corporation. Mukhang isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Ngayon, kailangan namin na tratuhin ng maayos si Kuya-Kuya. Umupo na po kayo.